Sa ating Ebanghelyo ngayon ay natuwayan natin na dinala ng mga tao kay Jesus ang isang taong bingi at utal. Maaari nating tignan ang kalagayan ng taong ito na marahil na dapat nating maramdaman din at maunawaan ang kanyang kalagayan at ang kanyang paghahangad na mapagaling. Kung ilalagay natin ating mga sarili sa katayuan ng taong ito, ano ba ang ating mararamdaman? Kung isipin halimbawa na kayo ay isang bingi at utal, ano po ba ang inyong mararamdaman? Siguro, pag may mga taong kumausap sa inyo, lalo na siguro yung crush nyo, tapos kinausap kayo, siguro takot nyo, no? Kasi siyempre, utal ka, di ba? Hindi ka makapagsalita ng maayos. Siguro may takot ka na sa pagharap dito. Siguro maraming beses ka napapahiya dahil nabubuli ka ng mga tao sa paligid mo. Di ba? Minsan, ginagaya pa nila yung pagiging utal o kapintasan ng isang tao. Hindi madali na magkaroon ng mga ganitong kapintasan. Tunay na halong mga kalungkutan, mga pagdurusa, ang mga tao na dumaranas ng mga ganitong mga kapintasan. Ngunit kung titignan natin, marami sa ating mga tao ang masabing naman na maraming kapintasan, mga bingi, bulag, pipi, na hindi lamang pisikal, kundi sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, sa mga magulang, sa kanilang mga anak na palagi humingi ng baon araw-araw. Nang tiwala ng mga magulang, ang kanilang mga anak ay pumapasok sa eskwelahan. Pero iba, hindi naman pala sa eskwelahan pumapasok kung saan-saan lamang. Kaya madalas, dati bago ako pumasok sa school, dadaan ako lagi ko nadadaan yung computer shop. Talagang punong-puno po yun ng mga estudyante. Kaya titignan nyo, pag pumasok kayo sa mga computer shop, bakit punong-puno ito ng estudyante? Siguro, daig pa nito yung classroom ng mga bata, kasi yung classroom siguro maraming mga puwang-puwang, di ba? Na mga upuan. Pero yung computer shop, talagang punong-puno lagi ng mga estudyante. Marami din mga kabataan na nagbibingi-bingi sa kanilang mga magulang na, nagpapatuloy yung kanilang magulang, anak, patulong naman dito, o pakiabot mo naman yun. Maraming mga kabataan na parang walang nadidinig. Tuloy pa rin sa pag-aawak sa cellphone, sa kanilang mga ginagawa. At tignan din natin ating mga sarili. Sarili natin sa ating pagiging bingi. Lalo na sa pagiging bingi sa salita ng Diyos. Pag natin ng bahay, galing ng simbahan, nagsimba tayo, magkakasama tayo. Pero minsan, pag uwi mo ng bahay, nandun ka pa rin sa bingi sa salita ng Diyos. Ayaw mo pa rin batiin yung asawa mo. Ayaw pa rin maghingi ng sorry sa bawat isa. Nagiging bingi tayo sa salita ng Diyos na nagsasalita sa ating konsensya. Imbes na sundin natin ang salita ng Diyos, sinusunod natin yung sarili natin, yung pagiging matigas natin, yung pagiging bato natin. Tayo rin ay nagiging bingi sa iba't ibang pamamaraan. Kaya makita natin na lahat tayo ay nangangailangan ng kagalingan. At katulad ng mga tao na ito, na dinala nila ang tao ito kay Jesus, yung taong bingi at tutal, dinala ito kay Jesus upang mapagaling. At mapansin natin sa ating Ebanghelyo na ang pamamaraan na ginawa ni Jesus ay hindi pangkaraniwan, sapagkat ginamit ni Jesus ang kanyang mga daliri, isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng tao na ito.
Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Maring natatangi ang pamaraan na ginawa ng Panginoon sa pagpapagaling para sa taong ito. Ngunit ang mga ito ay sumisimbolo ng malalim na kahulugan ng ating Panginoon Hesukristo. Sapagkat ang kanyang paggamit sa kanyang mga daliri ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan, lalo na sa mga bahagi ng Exodo, makita natin doon na ginagamit ang daliri ng Panginoon upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi di ba sa pagsulat sa stone tablet, yung sa butos, di ba? Ginamit ito ng daliri ng Panginoon. Tapos yun sa kopa din sa Book of Daniel, ginamit din yun ng daliri ng Panginoon. Ang paggamit ni Jesus ng kanyang daliri sa pagpapagaling ay ang pagpapakita ng pagkilos ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Panginoon na si Jesus ang tunay na Diyos. At ganoon din naman, makita natin na ang Panginoon, ginagamit niya ang kanyang laway, kaya siya lumura ito, di ba? At inipo ang dila nito. Makita rin natin yung kanyang pagpapagaling sa ibang parte ng Ebanghelyo na kung saan si Jesus din ay lumura sa lupa at ginamit niya ito sa pagpapagaling ng bulag. Ipinakikita rito na ginamit din ni Jesus dahil bahagi ng ating pagiging tao yung mga ating laway, kamay, daliri, mga seses natin. Ipinakikita dito na ibinabagi ni Jesus ang kanyang pagkatao. Ginagamit niya ito para sa pagpapagaling para sa atin, sa kanyang kapwa-tao. Dito na reunite ni Kristo ang kanyang pagiging tao at ang kanyang pagiging Diyos. At ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili para sa ating mga tao. Kaya ang mga bagay na ginamit ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ay sumasagisag ng malalim na simbolo. Gayun din po, katulad ng ating Panginoon Kristo, tayo naman ng mga tagasunod ni Kristo ay inayahan na nagayahin ang mga halimbawa ni Kristo. Hindi literal na ginawa ni Kristo na ganito, kundi dahil literal din na sundin natin ang kanyang mga halimbawa sa pagpapatuloy na kanyang misyon dito sa mundo na ito. Ano ba ang pangunahing misyon ni Kristo? Upang iligtas tayo. Iligtas tayo, pagalingin tayo, lapit tayo sa Diyos. Nung tayo po ay binyagan, tayo ay nakibahagi sa misyon ni Kristo. Katulad ni Kristo, tayo rin ay merong pananagutan sa ating kapwa-tao. Meron po tayo mga tungkulin at pananagutan na dalhin ang bawat kapwa natin kay Kristo. Hindi man tayo makapagpagaling ng literal na pisikal na pangatawanan. Pero maaari tayong magpagaling sa mga taong natatakot, sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga tao na hindi na malaman kung anong gagawin sa buhay. Sa mga tao na hindi na alam kung anong tama at mali. Sa mga tao na naghahanap ng katotohanan. Sa mga tao na gustong tumahak ng tamang landas. Maaari tayong gumawa ng mga bagay na katulad ni Kristo. Maaari tayong magdala ng kapwa natin para sa kaligtasan. Kaya hindi tayo dapat na magbingi-bingihan.
dapat lagi natin pakinggan ang bawat pagtawag sa atin ni Kristo. Tayo ang kanyang maging kamay, tayo ang kanyang maging paa, tayo ang kanyang maging dila, tayo ang kanyang maging tainga sa ating kapwa-tao. Kaya sana sa paglabas natin ng simbahan na to, tayo ay maging katawan ni Kristo para sa ating kapwa-tao. Amen.